Naghain ng panukala si Senate President Tito Soto para sa ilalim sa overhaul o reorganization ang Department of Public Works and Highways. Layan ng Senate Bill 1835 na linawin ang kapangyarihan at tungkulin ng Central, Regional at District Offices ng DPWH para palakasin ang transparency, efficiency at accountability sa mga proyekto. Isa sa mga bagong ipakikilala ay ang Infrastructure Maintenance Services Unit na magiging responsable sa pag-inspeksyon, pagsubaybay at pagsuri ng mga natapos sa proyekto. Isa sa publiko rin ang infrastructure database para masundan ng mga mamamayan ang mga proyekto. Bubuo rin ng Infrastructure Inspectorate Team na magla-livestream sa official channels. Sa ngayon, wala pang tungkol dyan si DPWH Secretary Vince Dizon na kanina'y ininspeksyon ang ilan sa mga natenggang proyekto sa Benguet. Bukod sa tututukan, maglalaan daw ng pondong DPWH para agad matapos ang mga proyekto. Inanunsyo po ng Grupong Tindig Pilipinas na babawiin ito ang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ng grupo na petitioner ng ikalawang impeachment complaint laban sa Vice Presidente, nagdesisyon silang suportahan ang ikatlong impeachment complaint na naglalaman ng kaparehong mabibigat na alegasyon at matibay na ebidensya, gaya po ng kanilang inihain. Ang pagsama-samaan nila ng suporta sa ikatlong reklamo ay magpapatibay ng kanilang posisyon at makatutulong para umusad ang kaso sa Senate Impeachment Court. Sabi ng grupo, bukas nila formal na babawiin ang reklamo, kasabay ng pagtalakay ng House Justice Committee sa mga impeachment complaint. Ang babawiing reklamo ay inihain ng ilang individual, civil society at religious groups kabilang sina Kiko Aquino D. at dating Peace Secretary Ying Deles. Inendorso ito ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Ang ikatlong reklamo ay inihain ng mga pare, madre at grupo ng mga abogado.